Hello, Taurus Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po to James Tarot PH. This reading po ay para sa inyong monthly reading for May 2025. So ano po ang mga pangarap nyo, wishes, plans, mga goals na gusto maabot this month? Gamitin nyo po ang aking comment section bilang inyong manifestation board. Isulat nyo po dyan yung mga wishes nyo, yung mga goals na gusto nyo maabot. Be specific, be playful, be creative. Para makuha po ng inyong spirit guides ang inyong frequency at ma-attract nyo po yung manifestation na yan this month. Especially for those Taurus dyan na nag-celebrate ng birthday ngayong buwan ng Mayo. So, hope you have a wonderful birthday experience with your family, with your friends, with your loved ones. And I truly pray na makuha nyo po yung mga dinarasal ninyo, yung mga pangarap nyo at mga wishes nyo. So, comment down below kung ano po yung mga minamanifest nyo this month. So, Taurus, kung nyo lang po yung makaka-relate kayo at makaka-resonate, yung iba pong impormasyon ay para po sa ibang Taurus yun. Kaya palakasin nyo po ang inyong intuition para makuha nyo po yung akmang messages na kaloob po sa inyo na inyong mismong spirit guide sa ating reading for today. Thank you po again for the likes, for the shares, for the subscriptions, and also for those who are not skipping the ads, sa mga po nagdo-donate po sa ating channel. Thank you po again for your generosity and kindness. So, sa lahat ng Taurus dyan, ano ang naghihintay sa inyo ngayong Mayo 2025? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Five of Wands. In the area of what you want, you have the Moon card. In the area of what you need, you have the Devil card. In the area of what's affecting your current energy, meron kang Six of Pentacles. In the area of your near future, meron kang Knight of Swords. In the area of your challenge, you have the Four of Cups. In the area of your fortune, you have the Judgment card. Beautiful. In the area of your divine advice, meron kang Queen of Wands. At ang outcome mo ngayong buong buwan na to, Taurus, you have the Fool card. Wow, a brand new start. Meron ka daw sisimulan at meron kang susubukan na bagay na hindi mo pa nagagawa sa iyong buhay. Something new, something exciting, sa pag-usapan natin yan later. But first, at the bottom of your deck, you have the King of Pentacles. Ano daw yung mga bagay na gusto mong simulan this time, Taurus? Kaperahan ito, mga bagay na magagamit mo for a long run sa buhay mo. Pwedeng negosyo o stable job, o kaya now is the right time for you na mag-sideline, o kaya now parang iniisip mo, paano ako makakaipon, paano makakabili ng bahay, ano ang kailangan kong diskarte sa aking monthly bills or monthly earnings, ganyan. So this time, punong-puno ng diskarte at maaksyong pagbabantay at pagtutok sa iyong kaperahan. So, ito yung mga bagay na gugugulin mo sa buwan na ito, Taurus. Okay? But first, simulan natin ang iyong reading. At the core, you have the Five of Wands. Ano daw itong mga this time ay kaguluhan, either with other people, sa trabaho, sa negosyo, o kaya sa internal mo. Meron ka ba mga bagay na parang pinagdidesisyonan na hindi mo maunawaan kung ito ba o ito? Parang internal conflicts ito That's what I'm feeling. Yung mga internal conflicts ka, o kaya mga bagay na parang feeling mo, ano kaya dapat kong gawin? Maybe correlation ito sa kaperahan o sa mga diskarte mo this time kung paano babayaran yung mga bills, makakaipon ka this time, makakabili ng ganito, ganyan, for the financial stability ng iyong buhay o iyong pamilya, ganyan. So this time, very conflicting, ang daming gustong simulan, ang daming planong gustong buuin, ang dami ring mga atake na gusto mong i-execute this time para makuha mo yung mga desired goals. But also for others, for other Taurus dyan, meron ka bang mga disagreements or conflict with other people? Probably this time around, i-channel mo siya on a different perspective. Baka mamaya meron ka ring matutunan with other people na kung ito yung sinasabi nila sa'yo, baka isipin mo, baka nga may point sila, baka nga meron din silang punto na magagamit ko sa endeavor ko o sa specific area of your life na merong conflict sa'yo. O kaya this time around, I'm seeing you trying to win an argument, trying to win a competition, or trying to win a certain endeavor na parang I need to come up on top
para masuportahan ko yung pamilya ko o makuha ko yung desired outcome dito. I'm seeing someone trying to get a very specific job na very limited ang slot. That's what I'm feeling and hearing. Meron sa inyo na parang naghahanap ng trabaho o pagkakakitaan pero limitado lang slot kaya kailangan ikaw ang makakuha nun. Kaya parang yun yung battle mo this time, ano? May mga action ka this time. Taurus, your 5 of Wands being clarified by the 7 of Cups. Tama nga, ang daming options. Ang daming gustong gawin, ang daming mga gustong simulan, pero ngayon parang conflicting nga sa isip mo kung saan doon ang tamang option o tamang way. This time around, ang lakas talaga ng energy dito with acquiring money, with finding solutions, diskarte kung paano may tamang work and then may sideline para makaipon. So, fight, I'm seeing here na sa mga diskusyon o sa mga pagkatalo, sa mga conflicting emotions, thinking o kaya with other people, hanapin mo daw yung lesson doon at makakatulong yun sa kung anong gusto mong tahaking landas o kung ano yung best option for you. Because you're looking at doors, opportunities, and ang dami mo kakompetisyon dyan, ano? Merong mga taong mas magaling, sa isip mo mas magaling sila o kaya mas experience o kaya mas maganda yung kanilang resume o kaya yung iba may mga padrino, may mga backer, ganyan. So para ikaw pinanghihinaan ka, parang paano ako makapasok dyan? Paano ko makukuha yung pinapangarap kong goal para makatagdag sa kita namin kung ang daming competition with the 5 of Wands here. Pero sinasabi ng yung spirit guides na maybe this time, be creative, be imaginative, paganahin mo yung mga imahinasyon mo, makakahanap ka ng diskarte para ikaw ang mag-come up on top dyan, Taurus. May tiwala ako sa'yo, kaya dapat may tiwala ka rin sa sarili mo, okay? Especially here in the area of what you want, may mga bagay kang gustong gawin, pero medyo malabo, medyo natatakot ka kasi ang daming question mark. Parang paano ako makakapunta doon? Kanino ako lalapit, sino ang pwede kong lapitan, sino ang pwede kong makausap, ito bang ginagawa ko, may patutunguhan ba ito, is this the right way, is this the right decision? So ang daming question mark sa journey mo this time sa pagkuha ng mga blessings and pagkakakitaan. And I'm seeing here na parang sinasabi ng spirit guides sa tiwala lang, tiwala. Tiwala sa kakayanan mo, tiwala sa sarili mo, tiwala sa path. Ikaw ba'y laging nagdarasal? Ikaw ba'y laging may tiwala sa Diyos? Pagkatiwalaan mo siya, nadadaling ka niya sa tamang landas, sa tamang direksyon, at hindi ka niya papabayaan. Sa moon card, tingnan mo yung dumadaan siya dito sa daan na ito. Malayo, masikip, madilim kasi gabi na, pero may tiwala siya, dadalhin siya sa tamang direksyon ni God. Yung tamang light ay nasa kanya at hindi siya magka-falter, hindi manghihina yung kanyang tiwala sa Diyos at gagabayan siya sa journey na ito. At ganun ka rin dapat, Taurus. Magtiwala ka, may mga question mark mo this time, masasagot yan at the right time. Sa ngayon, daanan mo pa rin at huwag kang susuko. The moon cards being clarified by the Page of Pentacles. Yes, focus ka lang daw. Kasi Page of Pentacles, iniingatan niya yung bagay na yun, yung pwedeng dreams, pwedeng goals. Ito yung dream niya at nakatutok lang siya doon, nakatingin lang siya doon. Ibig sabihin, i-prioritize mo siya kung talagang naniniwala ka na yan ang magdadala sa iyo ng swerte, ng blessings, ng financial stability for you and your family moving forward. So continue treading this road with enough focus, trust, and priority. Walang question, makukuha mo yan para sa'yo. Ito daw ang kailangan mo. Sabi naman ng spirit guides, you need to avoid the devil card. Meaning may mga tao sa paligid, may mga bisyo ka ba, o kaya maling paniniwala, o kaya maling habits. Baka mamaya tanghali ka nagigising, tapos mamaya mo paasikasuhin kasi nag-games ka pa sa phone, o kaya meron kang online sugal. Naku, iwasan mo yan, hindi yan makakabuti sa'yo. For others, halimbawa meron kang mga family members na lagi kang dinadown o kaya friends na para lagi kang niyayaya to gimmicks, ganyan. Kaya siguro hindi ka nakakapag-focus sa dapat mong pag-focusan. Sabi sa iyo ng Page of Pentacles, focus, di ba? So this time around, sinasabi sa iyo ng spirit guides mo na alisin, putulin ang mga ugnayan, connections with people na ma-realize mo na, uy, parang hindi pala siya nakakabuti sa akin, Lagi na lang dala nila kasiyahan, pero kapag mag-isa ako o nangangailangan ako, wala naman sila. Kailangan mo ba talaga sila sa buhay mo o dapat mo na silang putulin? Pwede rin about your paniniwala, your paniniwala mo sa sarili mo, baka mamaya masyado mo nang dinadown ng sarili mo, sa putulin mo daw yon. O kaya mga habits, o kaya mga I don't know, people around you or situations around you that are mali pag pinag-isipan mo mabuti at dapat mong putulin yan sa life mo. Para moving forward, madali mo ito makuha. Okay, Taurus? The Devil cards being clarified by the Two of Swords. Yes, kailangan mo ito mapagdesisyonan, especially with the Two of Swords.
Si Two of Swords kasi nakapiring yan, sa totoo lang. Sa original tarot card, nakapiring yan. Ibig sabihin, wag daw paganahin ng mata. Paganahin mo ang iyong intuition, ang iyong nararamdaman para makapag-decide ka kung ano yung dapat putulin, ano ang dapat paratilihin sa life mo. Marami dyan parang mga magagandang tao o magagandang pakikitungo sa'yo. Pero in reality, talaga bang totoo sila sa'yo? Talaga bang they are after your betterment o nandiyan lang sila to enjoy your company pero pag lugmok ka, wala sila. So this time around, make a clear decision, very decisive decision to cut them out in your life para moving forward, magaan ang dala mo sa buhay at hindi ka mahirapan. Okay? Para walang humila sa iyo pababa. In the area of what's affecting your current energy, meron kang Six of Pentacles. This time around, ito ang naka-apekto dito. Meaning, sa buhay mo ngayon, kaya maraming conflict, you're thinking of things about give and take. Parang masyado kang maraming nilalaan sa buhay, marami kang binibigay na effort, time, money, pagmamahal, and you're realizing, may bumabalik ba sa akin? Meron bang nag-reciprocate na pagmamahal, na pera, na love, o kaya monetary exchange sa bagay na itong pinaghihirapan ko? Am I doing things pero parang walang patutunguhan? Parang yun yung mga naiisip mo. Ito yung element na nasa isip mo this time eh. And you're thinking, ano kaya dapat kong gawin? So ikaw parang conflicting na saan ako papunta? Ano ba dapat tamang desisyon para naman yung effort na nilalaan ko bumalik sa akin? Para sulit ang lahat, para worth it lahat ang ginagawa ko. Kaya ngayon, ang dami mong inaiisip na paraan, marami ka naiisip na pinto, marami ka naiisip na options. Kilalang parang ang gulo, no? Parang ano ba dapat kong gawin? Nagsimula yan dahil na-realize mo na dapat yung pinaglalaanan ko ng oras sulit. Dapat yung nilalaan kong effort bumabalik din sa akin. Dapat may sukli. Dapat nakukuha ko yung benefits. May investment. Ano yung invest mo, dapat nakukuha mo din. Yun ang iniisip mo this time. So the Six of Pentacles being clarified by the Star. Marami kayong pangarap sa buhay. Marami kang gustong gawin. Marami kang pangailangan. So kung halimbawa tong trabaho na ito, okay naman siya, maganda naman. Pero na-realize mo parang, teka, yung pagod ko, hindi nag-reflect sa sweldo ko. So you're thinking, ano ba dapat kong puntahan? Ano ba dapat kong gawin? Kaya parang gulong-gulo ka. Saan ka? Lilipat ka na ba o hindi? May better options ba? May better jobs ba? Kung lilipat ba ako doon, maganda ba patutunguhan ko? Maganda ba benefits talaga doon? Maayos kaya ang boss? Maayos kaya ang workmates doon? Maayos kaya ang work environment doon? So, ang daming mga options, ang daming what ifs, So this time, nagmula ito sa pangarap eh. Meron kang goal talaga this time, makabili ng ganito, makapagpaaral ng anak, makaprovide ng ganyan. So ang daming mong gustong abutin. One goal, one big goal. At talagang this time, sigurista ka, kailangan yung pagod ko may kapalit, may sukli. At ayaw mo na magsayang ng oras, atensyon, pagod, pagmamahal sa isang bagay na walang balik sa'yo. In the area of your near future, ito naman maganda, may pagsugod eh. Something, an information, actually, because Knight of Swords is like deliverer of good news. Meron paparating sa yung informasyon this time, Taurus, in the near future. Pwede ito yung mag-manifest in the form of a job letter, email, text, chat, abangan mo yan. O kaya call from someone na, huy, ito na yung trabaho, huy, ito na yung approval, uy, yung visa nandyan na, uy, yung hinihintay mo nakaraan na diskarte or job na pinilahan mo pero wala ka narinig, ito na, darating siya. So, abangan mo yung mga good news na yan at sinasabi sa'yo ng spirit guides mo na sugod. Hindi mo na kailangan mag-isip, hindi mo na kailangan maghintay. Kapag narinig mo yung offer na yan, sunggaban mo at yan ang magbibigay sa'yo ng magandang swerte moving forward. The Knight of Swords being clarified by the Five of Cups. Yes, this time around, forgetting the past. This good news will make you stop regretting what happened no nakaraan. Yung mga trabahong hindi napunta sa'yo, mga pangarap na hindi natupad, yung mga tinrabaho mo na mga goals na walang pinatunguhan. Itong magandang balita na ito, good information in different forms, na susugurin mo, it will make you forget all of your regrets and all of the things na nasayang in the past, and you are now embracing these two cups, promising future moving forward. So, ang ganda-ganda ng future mo, especially pagpasok ng Mayo, because a good information, good news, ang pipigil, tatapos sa mga masakit na dalahin of regrets in the past. And now you are entering a new life, beautiful, beautiful life. In the area of your challenge this month, Taurus, you have the Four of Cups. Challenge sa'yo ay paghihintay. Meron kang goal, meron kang hinihintay na goal, meron kang plano, nakabuo na sa isip mo yung planong dapat gawin. Makukuha mo to this time, ito ang magbibigay, ito ang gagawin mo. Talagang, I'm seeing talaga very clear. Talagang
precise yung plano sa isip mo. So this time around, ang sinasabi sa'yo ng spirit guides mo, not all plans will go exactly the way you want it to be. Sabi ng spirit guides, ibibigay sa'yo ang hinihingi mo, ibibigay sa'yo ang dinasal mo. Pero at this moment, i-enjoy mo muna at i-appreciate mo yung mga bagay na meron ka. Si God kasi nakikita niya yung parang, masaya kaya siya doon sa maliliit kong blessings sa binigay ko before ko ibigay sa kanya yung biggest blessings na dinasal niya. Now is the right time for you to be grateful muna sa mga bagay na meron ka. Look around you, ano yung mga dinasal mo 5 years ago na this time hindi mo napansin na binigay na pala. Pero dahil focus ka for bigger things, hindi mo na-appreciate o hindi mo napansin. Pero now is the right time for you to count your blessings, enjoy it muna para ipagkaloob na ni God sa iyo at the right moment yung mga blessings na hiningi mo sa Kanya. The Four of Cups is being clarified by the Death card. Yes, you are waiting for the change. You are waiting for something new to come. Meron ka talagang minimithi na dumating pero ang payo sa'yo ng spirit guides mo na namnamin mo muna yung meron ngayon. Kasi pag pumasok yung pagbabago, baka next year isipin mo, alam mo, nami-miss mo yung mga bagay na meron ka before. Kasi papasok ka ng new life. So make sure namnamin this time ang mga bagay na meron ka bago dumating yung talagang life-changing cup na magkakaroon sa buhay mo. You're very focused on those things kasi para future future focused ka this time. Pero now, enjoy what is now para pagdating ng mga blessings ay manamnam mo naman siya. Okay? Paalala sa'yo, relax ka lang. It will come to you yung mga hinihintay mo. Pero sa ngayon, enjoy what you have. Taurus, in the area of your fortune, ito naman ang maganda. You have the Judgment card. May darating sa yung enlightenment this month. Enlightenment in the form of parang, kaya pala itong April, itong January, ito ang nangyari sa trabaho ko because may paparating sa akin mas magandang trabaho. Kaya pala ako iniwan itong taong ito, na itong Pasko because may darating sa akin mas better na tao. Kaya pala niya ako iniwan because mas masarap pala yung buhay na mag-isa muna ako, palakasin ko muna ang sarili ko, enjoy ko yung single era ko in life. So this time around, may mga parte ng buhay mo ma-realize mo na, kaya pala nangyari yun because God is giving me this. So, binigyan ka na ng sign ni God na, I'm giving you something beautiful. Kaya kung ano man yung mga dinanas mo in the past, forget it na, let go it na kasi meron ako ibibigay sa iyo mas maganda. Kaya magising ka sa katotohanan. You are on your journey of blessedness. Kaya please, this time around, magising ka na daw. Huwag ka na magregreto, huwag ka na manghinayang sa mga bagay na nawala. And also for others, I'm hearing there are some things in your life that kailangan mo i-let go in order for new things to come. Kasi parang punong-puno ang buhay mo this time eh. Parang kailangan mo daw bitawan ng isang bagay para yung mas maganda pumasok. Okay? The Judgment card is being clarified with the Eight of Pentacles. Says work. Sa work ito, may mga bagay ka daw pinag-sumikapan this time, pinipilit gawin, para meron ka daw dapat doon na ma-realize na parang, kaya pala hindi nag-work itong bagay na to because kailangan ito ang pag-focusan ko. Kailangan ito ang ipihit ko pala para gumana ito. Hindi, mali pala yung pinag-focusan ko ng mga nakaraang linggo, nakaraang buwan. Ito pala yung area na kailangan kong bigyan ng mas maraming atensyon. So, merong pagising daw this time and work on it. I'm seeing na kapag daw nagising ka sa isang katotohanan, harapin mo yon, yakapin mo yon, huwag mong pangilagan. Kasi nandoon yung parang tapik sa'yo ng spirit guides mo na, huy, itong dapat gawin, hindi yan. Okay, Taurus? In the area of your divine advice, meron kang Queen of Wands. This time around, sabi sa'yo ng spirit guides mo na, pagkatiwalaan ang sarili, yakapin mo this time ang sarili mo, mahalin mo ang sarili mo this time, you are good enough. Huwag mo daw laging isipin na mahina ka o hindi mo kaya. O halimbawa sa trabaho, yung mga kalaban mo, kakompetensya mo for a certain job offer. Halimbawa, galing sila sa mga university, parang dami nilang credentials, paano ako matatanggap? So this time daw, baguhin mo yung mindset mo, lagi mong isipin na kaya mo, kakayanin mo, you are deserving of this position, you are beautiful enough. Pag pumasok ka sa room, ikaw ang pinakamagaling, ikaw ang pinakamaganda, ikaw ang pinaka-charismatic, you are the perfect person to get that job. I-mindset mo daw ang sarili mo na your love for yourself is enough to get all the blessings. Okay, the Queen of Wands being clarified by the High Priestess. Yes, trust yourself. Trust your inner gut, your choices, the divine power na madali mo ma-attract yung mga bagay na gusto mo. Parang this time, meron kang inner knowing na I am enough, I am who I am, my authentic self, and nobody around me can
provoke me or can say negative things about me kasi mahal ko ang sarili ko, tanggap ko ang sarili ko. Kaya kahit anong provocation ng tao anywhere, hindi ka na ma-provoke o hindi ka na maapektuhan because you are enough and you are authentically beautiful. So good, laban. Huwag mo silang isipin, kakayanin mo at makukuha mo, okay? Ang yung outcome na napakaganda, pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages. Ito, angel number. Ito ang kailangan mong i-embody. Ito ang buong buwan na to, Taurus. You have 15 or 1 and 5. Kung importante po sa inyo numbers na yan, this message is for you. Your love for others is powerful and you are able to spread your gift of support far and wide. Your curious and social nature brings you in contact with a variety of people, all who all who would benefit from your warm, heartfelt ulitin ko ha. All who would benefit from your warm, heartfelt words of wisdom. I am wise. Like I've said kanina, may diskarte. So ngayon parang lahat ng kaya mong gawin, kailangan mo lang talagang diskartehan yan. May wisdom, all of your efforts in the past, lahat ng pinagdaanan mo, magagamit mo yan moving forward in your benefit. Okay? Ito ang area na kailangan mong pag-focus on this whole month, Taurus. You have imagination. I embrace and nourish the creative aspect of my mind. Especially here, in the core area mo, marami kang gustong gawin, marami kang imagination, gamitin mo daw yan in the pursuit of the things that you want. Imagine, may imagination ka na, may wise ka pa, wise ka daw, at saka diskarte. Good combination in achieving what you want. Especially in your outcome, you have the Fool card. At the end of the month, meron ka daw kailangang gawin na you are being required to take a risk. Take this moment, take the plunge. Tumalon ka, sumubok ka, sumugal ka, huwag ka matakot. I'm seeing here na meron pa parting sa life mo and parang, kaya ko ba to? Gagawin ko ba to? Is this good for me? Oh, narinig yung mga aso nagkakahulan. Meaning, oh yes, sumugal ka, tumalon ka, gawin mo. There is a clear manifestation and clarification in our card this time. Na parang sumugod ka daw sa mga bagay na gusto mong gawin, huwag ka matakot, huwag kang komportable sa yung comfort zone and always try new things. Baka ma-realize mo, kaya ko pala yun. Magaling pala ako sa ganito. So, mas makikilala mo ang sarili mo this time. The Fool cards being clarified by the Five of Pentacles in order though to get out of a struggle, to get out of a financial struggle, physical struggle, or things na parang feeling mo alone ka, wala kang resources. It's time for you to take a risk. May mga bagay kasi na parang ilang tayo mag-try because takot tayo na baka mamaya pumalya tayo o mag-fail. Pero dahil takot tayo mag-try, lalo tayo nakukulong sa mga struggle. So this time around, para makuha mo yung financial growth and stability na inaasam-asam mo, take a risk, do everything that you can, and it will bring you to a brand new life sa buhay mo this month, Taurus. So, ito po ang inyong May 2025 reading, Taurus. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakaresonate, comment down below and I'll be reading your messages. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.